Huwag magmukhang pera. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kapatid, gamitin natin ang pera. Sa Diyos lang tayo humingi ng pag-asa. Kasi ang pera madaling maubos. Mahalaga ang pera pero hindi yan ang dahilan ng buhay. Sabi dito, Hebreo chapter 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera. At masayahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan at ni pababayaan man. Kung ang tao, pera lang ang makapagpapasaya sa kanya, laging magulo at malungkot. Pag ang 1,000 niya ang nabarihan na. Kapatid, gamitin talaga natin ang pera, huwag mo sayangin at huwag malungkot. Ang mahalaga, nagamit mo, pinakinabangan mo ng maayos. Huwag mong gagayahin ang magmahal ng pera. Yan ang dahilan lahat ng tingin na masama. Tignan mo yung mga lulong na susugal, hindi pa nila uwian ang pamilya nila. Isan lahat ibenta na nila yung mga natitirang pangkabuhayan nila. Marami ng baon sa utang dahil sa sugal. Kasi ang sugal, siya ang dahilan ng pagmamahal sa pera. Tandaan mo kapatid, hindi ipinagdamot ng Diyos ang pera. Pero gamitin sana natin sa mabuti. Hindi lang sana pera ang tingin natin sa mga relatives natin, pamilya, kaibigan at kung sino mang tao. Kasi nakakahiya. Yung saka ka lang lalapit pag may kailangan ka. Saka mo lang pansinin pag may kailangan ka. Marami na ang naghihiwalay na mag-asawa, nasira ang pamilya nila, nagpapatayan, nagsisiraan dahil lang sa pera. Kaya kapatid, hindi lang sana pera umasa ang buhay. Umasa ka sa Panginoon na siya ang magbigay sa iyong pangangailangan. Kahit gaano ka kayaman dito sa mundo ay iyong iwanan kasi ang Diyos ang iyong sandigan. Maraming kayamanan ay siya'y sanang unahin. Kaya kapatid, huwag sana tayo magmukhang pera. Gamitin lang natin, huwag sana nating mahalin. Maswerte tayo na ginagamit niya lang ang pera sa anumang kayamanan niya para sa pagrespeto sa Panginoon.